Ay, Idol, good afternoon. Ay, good afternoon, Idol. Kita tayo muli. May nabasa ako, may nagtatanong sa mga subscriber natin, followers, tungkol sa pag-abroad. Ayun. Yun ang tanong nila tungkol sa pag-abroad. Ayos yan, Idol. May Q&A pala tayo ngayon. Ano ba yung katanungan na yan? Ito yung tanong ng isa sa subscriber natin. Pakinggan nga natin. Paano daw ba tayo mag-apply or paano mag-apply ng trabaho dito sa Kingdom of Saudi Arabia? Eto mga Idol. Sa mga nagbabalak pa lamang o walang idea or walang impormasyon para sa bansang Saudi Arabia, kailangan mo talagang tapusin at panoorin ang video nito para magkakaroon ka ng karagdagang kaalaman. I-share natin kung ano ang dapat mong gagawin. Well, unang-una, kailangan mo munang isipin kung ano ang tamang gagawin. Tamang gagawin mo sa pag-apply ng trabaho dito sa Saudi Arabia. Kailangang handa talaga yung sarili mo, desidido ka, at buo ang loob mo. Kasi kung hindi ka handa, wala kang self-confidence sa sarili mo, malabo ka naman makapag-apply, lalong-lalo na dito sa Saudi Arabia. Ganun ba yun, Idol? Oo. Ito meron pa siyang, ito pa yung katanungan niya. Ano daw ba yung mga qualification na kailangan niya para abroad? Ito ang napaka-importante talaga kapag ikaw ay nag-a-apply ng isang trabaho. Dito sa Saudi Arabia, halos lahat ng mga big companies ay tumitingin talaga sa qualification mo. Ito ay nangangailangan talaga ng 2 years work of experience. Pero meron din namang mga companies na hindi nagbe-base ng experience mo, lalo na yung mga companies na tinatawag nilang urgent hiring, no? Kailangan lang nilang makapaghanap agad-agad ng mga employees. So, paano makapag-apply? Sa pagkakaalam ko, may dalawang opsyon, no? Kung ikaw ay gustong mag-apply. Yung una is yung mag-walk-in applicant ka. Ano bang ibig sabihin dito? Kinakailangan mong maghanap ng isang recruitment agency na dapat talaga accredited ng Philippine Overseas Employment Administration o yung tinatawag nila na POEA. Ayan. Kung aware ka naman sa mga pangyayari sa ating paligid ngayon, no? Maraming mga aplikante na nag-a-apply sa ibang bansa, lalong-lalo na dito sa Saudi Arabia, ang nagiging biktima ng isang illegal recruitment. Kawawang-kawawa yung mga nababalitaan natin, mga idol, no? So, kailangan mo talagang maging wise ka at magiging vigilant sa lahat ng mga gagawin mo. Iwasan mo maging biktima ng isang illegal recruitment. Okay, magandang payo yun. So, paano nga ba malalaman kung isang recruitment agency is illegal or illegal? Ayan, magandang katanungan yan, mga idol. Yung gagawin mo lang, bumisita ka mismo sa tanggapan ng POEA at doon ka mag-inquire kung ang recruitment agency ay accredited or hindi, no? O di kaya, i-check nyo sa official website ng POEA. Dito, ibibigay natin, ipa-flash natin yung kanilang website. Ayan. O di kaya, mag-email kayo sa kanilang email address. Ayan, ipa-flash natin dito sa baba. Ayan, yan yung email ad nila. At pagkatapos nyan, kung napatunayan mo na ang isang recruitment agency ay isang legal na agency, syempre, dito ka na mag-a-apply ng trabaho o di kaya mag-submit ng iba't ibang requirements na kinakailangan nila. Okay. So, ano-ano kaya yung mga documents na kailangang ihanda ng isang aspiring na mag-abroad dito sa Saudi? Ayan, etong mga documents na to, unang-una, hanapan kanila ng mga sumusunod, no? Number 1, yung original birth certificate na galing mismo sa NSO, ha? NSO, ito yung National Statistic Office. Dapat nakacertify yan na talaga sa kanilang tanggapan. Second is yung CV, resume, or biodata mo. Third, kailangan din ng 2x2 IDs. Number 4, kailangan din ng valid government IDs. 5, yung mga school credentials mo. Ayan, paghandaan mo na yan. At saka yung huli is yung passport. Ayan, may dagdag ako dito, mga idol, about passport. Okay naman talaga na habang nag-a-apply ka, mag-a-apply ka rin na kukuha ka rin ng passport. Yung ma-advise ko lang is dapat nakahanda na talaga yung passport mo bago ka mag-a-apply pang abroad. Kasi malay natin, habang nag-a-apply ka na, hindi pa natatapos yung processing ng passport mo, madidelayed ka. Tama. So to make sure na everything will go smoothly, handa na yung passport mo. Kasi minsan may emergency yung employer mo, gusto ka niya hatakin agad. Bigla-bigla kang paliparin. Paano yan? Hindi pa na-process yung passport mo. So dapat handa na yan, no? So pagkatapos niyan, pag na-submit mo na yung mga requirements na yan, magkakaroon ka ng basic interview kung tatawagin. Ito, tatanungin ka lang naman ng kung ano yung trabaho mo, yung experience mo, or willing ka ba talaga magtrabaho sa kanila. Bibigyan ka ng mga forms na fill-upan na nagsasabi na ikaw talaga ay nag-a-apply sa kanila ng trabaho papuntang Saudi Arabia. Okay pala.
So ano yung pangalawa o huling option sa paghahanap ng trabaho? O nga, yung pangalawang option pala sa pag-apply is yung mag-apply ka online. Ayan. From my experience kasi mga idol, nag-apply ako online through workabroad.ph. Alam niyo yan. Marami din namang mga online platforms na available, but make sure na wala talagang scam na mapapasukan mo ha. Marami dyan. Talamak yung mga scam na nangyayari ngayon. Marami tayong nababalitaan ng mga ganong mga modus. Mag-iingat kayo mga idol. Ayan, pag nag-qualify na kayo sa mga agencies na pinag-applyan mo na may mga posting sa position na hinahanap, then tatawagan ka lang naman nila for further instructions. And in my case, pumunta talaga yung employer sa Pilipinas at sila mismo ang nag-conduct ng interview doon sa Pilipinas. Alright? So, pag naipasa mo na yung basic interview na yan, i-advise ka ng recruitment agency na kailangan mo nang mag-undergo ng medical examination na kailangan mo talagang ipasa, no? At ito'y dapat magsasabi na ikaw ay physically fit to work sa ibang bansa tulad ng Saudi Arabia. Ang recruitment agency, sila na yung bahalang mag-assist sa'yo at sila na rin ang mag-process sa lahat ng mga papers mo, no? So, kailangan mo ring mag-attend ng mga seminars conducted by Overseas Workers Welfare Administration o yung tinatawag nila na OWA, no? At saka yung tinatawag nilang PDOS o Pre-Departure Orientation Seminar. Ayan. So pag nahanapan ka na ng employer, ang agency na yun, siya na yung bahala magipag-usap ng employer mo with regards sa yung visa at saka yung work contract. Alright? So yan mga idol, yan lang lagi nating tatandaan na bago ka aalis ng Pilipinas, kailangan mo talagang hawak-hawak ang mga documents na ito. So ano-ano yung mga documents na kailangang hawak-hawak natin bago tayo umalis ng Pilipinas? Ayan. Unang-una dyan, no, is yung passport. Number 2, yung OEC or OWA certificate. Number 3, yung visa mo. Number 4, yung PDOS certificate. Number 5, yung contract mismo. At number 6, yung napakahalaga is yung plane ticket. Yes. Ayan. So, dapat makumpleto yan mga idol pag ikaw ay aalis na talaga sa bansa or sa Pilipinas. Otherwise, pag hindi yan kumpleto, lahat ng mga papeles mo ay may kulang, ay talagang harangan ka sa immigration at for sure, hindi ka makakaalis ng Pilipinas. So, yun pala yun. Oo, yun ang mga bagay na dapat nating tandaan mga idol kung ikaw ay mag-apply ng trabaho sa bansang Saudi Arabia. So, nasabi mo na lahat halos. So, ano naman ngayon na maipapayo mo sa mga subscriber o taga-subaybay natin na aalis ng Pinas o magbabaka sakali na magandang buhay dito sa bansang Saudi Arabia? Alright, eto mga idol. Kailangan mo talagang magiging vigilant, no? Dapat handa ka sa sarili mo at kailangang desidido ka sa lahat ng mga gagawin mo o di kaya buo ang loob mo sa lahat ng gagawin mo sa pag-apply na trabaho, lalong-lalo na dito sa Saudi Arabia. Ayan. Sa lahat ng mga nagbabalak o mga baguhan pa lamang na mag-a-apply ng trabaho papuntang Saudi Arabia, sana'y ang video na ito ay makatulong sa inyo. Alright? Salamat po sa pakikinig. That's it for today. See you in the next video. Follow for more.